Hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri na masasamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ng bindi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Lalo na po tayo po. Ayan, isang pagpalang umaga po sa lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga nito, no? Napuno na tayo. Salamat po sa Diyos, no? Ganyan na kasi, lumilingon-lingon ako, ilan pa lang kami nakatayo. Purihin po ang Diyos, mga kapatid, no? Kumusta po ang lahat? Kumusta po yung pagpunta natin dito? Hindi mo ba kumilos yung kaaway natin? Kasi minsan pag gano'n, pag alam ng kaaway na tayo pumunta sa kanyang bahay-sambayan, ay kumikilos din po ang kaaway. Gumagawa din po siya ng hindi ka nais para hindi ka pumunta, no, sa kanyang parambahan. No? So bago po tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, Panginoon, salamat sa iyong katapatan at kabutihan, Panginoon, para sa amin. Kahit kami, Panginoon, ay maraming mga pagkukulang, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay hindi po nagmamayo. Dahil ikaw po ang Diyos, ikaw po ang Diyos na pagmahal, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng lahat ng kadako, Panginoon. Lord, sa aming magbulay-bulayan ngayong umaga, naway ito ay bibigay sa amin ng pag-asa sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa salita mo, na aming tinatangkilik, Panginoon, upang maintindihan namin at aming malalaman, Panginoon, ang inayos mo para sa amin. At kung nakitaan mo pa rin, Panginoon, ang karumihan sa oras na ito sa aming isipan, sa mga kinikilos, Panginoon. Lord, dinis mo po ito, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon, na mabayubay sa Diyos, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, sa iyo lang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang ating paksa ng ating pag-uusapan ngayon, tungkol sa ating binasa kanina, maraming salamat po, no, Pastor GR, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang pamagat po nito ay ang tunay na karunungan. No? Pagka sinabang tunay na karunungan, ito ba yung napagpatapos tayo sa pag-aaral, nakatapos tayo mga degree? No? Ito ba yung sasabi? Sa pamantayan ng tao, kapatid, oo. Hindi po ba? Pag marami po tayo natatapos, yun po yung pamantayan natin. Pero ano po ba ang pamantayan ng Diyos tungkol sa tunay na karunungan? No? Maya lamang ay ating malalaman kung ano po talaga ang pamantayan ng Diyos tungkol po, no, sa tunay na karunungan. Mag-uusapan muna natin, no, tungkol sa mundo. Sa mundo, kung ang pag-aaralan po natin, ang kalagayan, no, ay mapansin natin na ang maraming mithiin, no, at panukala ng tao ay nabibigo, no? Nasasadlak sa kasawian. Bigo ang marami na mapaunlad, no, ang kanilang pamumuhay at may katag ang kapayapaan po sa mundo. No. Nabigo rin ang tao sa paghahanap ng lunas ng maraming suliraning, kapatid, ng buhay, gaya ng pagsugpo ng kahirapan, at marami na po dito ang nangangako na alisin na po kahirapan po ba. Ang lunas ng maraming suliranin, karahasan, no, mga katampalasan, no, pag-uunlad ng karunungan at kaalaman sa mundong ito. Ito ay sapagkat hindi po nauunawaan ng marami ang tunay po ng karunungan. Kaya upang magkaroon tayo ng mabuting kapalaran, ay dapat nating maunawaan, kapatid, ang tunay po na karunungan. Ano ang karunungan ito? At sino lamang ang tanging makapagpakilala nito, kapatid? Sabi sa book ng Job, chapter 23, verse 23, chapter 28, verse 23, sabi doon,
Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan nga naroon ang tunay na karunungan, kapatid. So, maliwanag po doon, no? Sinabi, dapat tayo ay nakadepende, no, sa Diyos. Wag po tayong magtiwala po sa ating sariling kakayahan. So, ayon sa Biblia, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ayon dun sa kanina, ang tunay po na karunungan. So, bakit siya ang tanging nakakaalam, kapatid, ng tunay na karunungan? Bakit hindi yung katabi mo, hindi yung bahay mo ang nakakaalam? Sabi ulit sa Job 28:24-27, pagkat abot tanaw niya ang bawat panig ng daigdig. No? Nakikita niya lahat ang ibaba nitong langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng lakas, hinati ang tubig sa kanya-kanyang sukat, kapatid. Itinakda kung saan papatak yung naong ulan at pati na yaong kidlat. Tinakdaan niya ang daan. Dito niya tinignan at sinubok ang kaalaman. Kanya yaong itinatag dahil sa kahalagahan, kapatid. So, nasasawi ang ibang tao sapagkat nalilimutan natin kung nila ang Diyos, kapatid. Ang akala nga ng iba, hindi na nila kailangan ang Diyos. Di po ba? Dahil matatalino sila at marami na pong nalalaman. No? May mga nagsasabi pa na alam na nila ang lahat, no? Ng karunungan sa daigdig. Ano ba ang pinapanginoon at pinakahangad ng mga maraming tao ngayon, kapatid? Hindi ba ang salapi? No? Ang kayamanan, ipinagmamalaki ng mayaman na magbili nila lahat ng kailangan nila sa buhay. No? Dito na nila ipinapako ang pag-asa, no? At kaligtasan sa mundong ito dahil po sa kanilang yaman. Doon po sila nakasandal. Alin ang sinasabi ng Diyos sa karunungan? Sa Job 28:28, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. So meaning to say, pag ikaw po'y may takot sa Panginoon, doon po nagsimula ang karunungan, kapatid. No? At ang paghihiwalay sa kasamaan ay pag-unawa. Ang pagkatakot sa Diyos at ang paghiwalay sa kasamaan ay karunungan, kapatid. No? Pag ikaw natakot sa Panginoon, isabihin, umiwas ka sa lahat ng kasamaan. Yung po yung pasimula ng karunungan. Kaya ang taong nabubuhay sa kasamaan ay hindi matatamo ang tunay na kaalaman, sapagkat ang pagsunod sa mga utos ng Panginoong Diyos ang nagbibigay ng karunungan po ng tao. No? So, ang mga alituntunin ng binigay ng Diyos upang ating tuparin, no, ay ikabubuti, kaya dapat natin sundin palagi, mga kapatid. Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Malinawanag po yung sinasabi sa banal na aklat. May mabuting pag-unawa ang lahat na nagsisisi sunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kaburihan ay mananatili magpakailanman, kapatid. No? Ang may pag-unawa at kaalaman ay ang mga namamalagi na sumusunod sa utos po ng ating Panginoon. No? Huwag natin itong labagin dahil ang Panginoong Diyos ang una nating sinuway kapag hindi natin ito sinusunod. Doon sa book ng binasa kanina, no? Sa James 3, sa unang bahagi lamang, kapatid, ang paraan according ni Apostol Santiago kung paano natin sanayin ang ating mga dila. Doon sa Santiago chapter 3, 1 and 2, kailangan natin ito sapagkat malaki ang tendency na magkasala tayo dahil sa ating mga dila. Yun po yung unang sinabi niya doon. Marami sa atin ang napapahamak dahil lang sa ating mga sinasabi. Di po ba? Maraming napapahamak sa ating mga sinasabi. Ang dila po natin kahit na maliit ay maaring magdulot ng malaking pagkasira sa buhay natin at ng mga nasa paligid po natin. Kaya kailangan po natin ito, no, na makontrol. Nakita rin natin na ang pagkontrol sa dila ay batayan din upang ang isang nagsasabing mananampalataya ay totoong nakakilala sa ating Panginoon. No? Salamat sa Diyos, no, na ibinigay niya sa atin po ang banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin upang magawa po nating mabantayan ang ating mga sinasabi upang makaiwas tayo sa pagkakasala
at ang mga trouble na dulot na mga sinasabi ng mapanakit at mapanirang kapwa po kapatid. No? Ngayon naman po, no, sa ikalawang bahagi ng chapter 3 ng libro ng Santiago ay titingnan naman natin ang isa pang batayan upang makita na ang isang tao ay totoong nakakilala sa Panginoon. Ito naman po ay sa pamamagitan ng karunungan o yung wisdom na tinatawag kapatid. No? So dito, no, itinuturo sa atin kung paano malalaman na ang nagsasabing marunong ay totoong talagang marunong kapatid. Kasi marami kasing mga nagdunong-dunungan lang. Sa unang chapter pa lang ng libro ng James kapatid, itinuturo niya sa atin kung paano tayo hihingi ng karunungan na mula sa Diyos. Partikular na doon sa chapter 1 verse 5, no? He assure us that if we ask, we shall receive. Sinabi doon. Sa mga talatang ito, itinuturo sa atin ni Apostol Santiago, ano ba yung wisdom from above na sinasabi o yung karunungan mula sa langit at paano pa dapat ito nakikita sa ating buhay, kapatid. No? Sinasabi sa atin dito na ang true wisdom. The wisdom that God gives us so that we can live in a way that pleases Him. Siya po dapat dito, kapatid, ang naitataas sa karunungan na ito. It's also an evidence of God's work and also requires for active demonstration. Now, ang wisdom from above, kapatid, na sinasabi na itinuturo sa atin ng Bible ay higit pa sa head knowledge, kapatid. No? Or memorizing of set of facts. No? Madalas kasi yung mga pagkaintindi ng marami sa wisdom, kapag may exam, no? May prayer request natin, bigyan tayo ng wisdom para makapasa. Hindi po ba? Yun po yung ating practice. Pero, ang pananaw po ni Apostol Santiago, no, tungkol sa wisdom ay iba kaysa sa ating alam tungkol po dito. No? Naniwala siya na ang wisdom ay mahalaga para ma-enjoy natin, no, ang ipamamuhay natin ang ating buhay sa Panginoon. In other words, wisdom is living our God's way, kapatid. No? Diba? Sapagkat ang wisdom ay ibinigay sa atin upang mabuhay tayo na may takot at pagsunod po sa ating Panginoon. Yun po yung wisdom na gusto ng ating Panginoon. Hindi ito ibinigay sa atin para po tayo ay magyabang. Diba? Marami pong ganun na kapatid. Ay, mas higit ang pinag-aralan ko dyan. Kaya dapat sa akin ka maniniwala. No? Dapat, kung mayroon po tayong karunungan, unang po ang ating nakamit, no, sa buhay natin, dapat si Lord po, no, ang naitaas dito, hindi po ang ating mga sarili, kapatid. Diba? Sabi sa Kawikaan, chapter 9, verse 10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Kapag ikaw ay may takot, ibig sabihin, doon nagsimula ang karunungan. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan, kapatid. Naunawaan natin, no, kung ano po ba ang nais ng Diyos sa banal na kasulatan. Sabi nga din sa awit 111, verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Sinabi niya ulit doon, ang lahat na nagsisigawan nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kaburihan ay mananatili magpakailanman. Sumaliwanag po, kapatid. Pagtaglay po natin ito, dapat ang Diyos po ang ating napupurihan, hindi po yung ating mga sarili. So when He speak about wisdom, He's not thinking of how much knowledge a man has, kapatid. No? But how we live his life from day to day. Di po ba? So hindi ito yung pagkakaroon lamang ng kaalaman sa isip, sa halip ito ay ang tamang pamumuhay, no? Ayon po sa nais ng Diyos sa atin. Yun po yung true wisdom na sinasabi. What makes a person truly wise? No. Paano po? How do you know that someone is wise? These are great question and James provide for us some solid answer to this question, kapatid. No. What is that true wisdom and how to demonstrate according to James, kapatid? Una po ang sabi doon, true wisdom show godliness.
No? Ang tunay na karunungan ay nagpapakita sa magiging makadiyos, kapatid. Yun po yung una. Sabi sa verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. No? Inumpisahan ni Apostol Santiago ang salatang ito sa pamamagitan po ng tanong, kapatid. Sino? No? Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? So kung sasagutin po natin ang tanong na ito bilang tao, kapatid, sagutin natin ito base sa pamantayan natin at kung sino po ang marunong. Sa ating pamantayan po ito. Sabi natin at iniisip natin na ang tao ay marunong kung siya ay nakapagtapos pag-aaral. Sa pamantayan po ng tao. Hindi po ba? So, nakapagtapos ng kolehiyo. No? At nakapag-masteral. At di kaya nakakuha ng doctorate degree. Yun po yung pamantayan ng tao, kapatid. At ang pagiging marunong ay isang napakagandang bagay. At sino ba ang maayaw po dito, di ba? At kung gusto nito, kapatid, wala pong ayaw nito, ang karunungan na ito. So, napakaganda ang isang tao ay marunong, di po ba? At lalong mas maganda kung makilala ng marami na ikaw ay marunong. Lalo na kung nag-apply ka sa trabaho, di ba? Unang tingnan nila kung saan ka graduate. Di po ba? Pag ikaw graduate sa mga sikat na university, pasok ka agad. No? Lalo na pag ikaw ay CPA, ikaw ang hahanapin ngayon. Pasok ka na agad. Pero paano po natin po ipamamuhay, kapatid? Ang pagiging marunong ay maaaring maghatid sa atin upang tayo ay magkaroon ng mataas na pagtingin sa sarili at tayo ay kilalanin ng iba. Subalit, ang karunungan na kinalulugdan po ng Panginoon ay ang karunungan na ipinapakita sa mapagkumbabang paraan. Hindi po ba? Humble yourself, kapatid. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali, kapatid. At pagpakumbaba. Pagpakumbaba sa Diyos at sa kapwa. Sabi nga sa Santiago, chapter 4, verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit ipinagmalaki. Ngunit pinagpala niya ang mga mapagkumbaba, kapatid. No? Ganun din ang sinabi niya sa verse 10 sa chapter 4 ng Santiago. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. No? Sabi din sa Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, no? At ang nagpakumbaba ay itataas, kapatid. Purihin natin ang salita ng Diyos, no? Alam natin, may mga tao din kasing gumagawa ng mabuti, pero ang intensyon ay hindi para itaas po ng Panginoon. Sa halip ay ang sarili nila ang itinataas. Malimit po itong nangyayari sa mundo ito. Ito po ang problema nowadays, kapatid. Pwedeng maging mabuti ang isang tao at sa kabilang banda ay walang pagpakumbaba. No? Pwede ka maging mabuti. No? Ang mga taong mapagmataas ay laging iniisip na laging tama ang iniisip po nila. Di po ba? Lagi na lang iniisip na sila po'y tama. Hindi sila nagpapasakop sa mga nakakataas sa kanila kasi tingin nila sila ay mataas, kapatid. Lagi din tandaan, pride is the granddaddy of all sin, kapatid. No? Sabi nga sa Kawikaan, chapter 11, verse 2, ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Ngunit, may karunungan ang taong mapagkumbaba. Di po ba? Be humble yourself. Kung sinabi nating marunong tayo at nakakaintindi, dapat ay mayroon tayong espiritu magpakumbaba, kapatid. Yan ang klase ng karunungan na kinadulugdan, no, ng Diyos. Sapagkat ang ganitong klaseng karunungan ay nagmumula po sa ating Panginoon. Ang karunungan
mapagmataas sa hindi Diyos sa Diyos. Sa halip, ito ay karunungan na mula po sa Diablo, kapatid. Tandaan po natin. So, later on na, mapag-usapan natin ito ng mainam pa. So, as we paid, wisdom and understanding that are not demonstrated in righteous way and with humility, whatever we do are devoid of spiritual value. No. Again, raw wisdom and understanding are not simply based on how much we know and on the nature of this thing we know, but on where that wisdom comes from, kapatid, and how it is used to practice, kapatid. Paano po natin i-practice ito? Hinikayat ni Apostol Santiago ang mga mananampalataya na to show their wisdom and understanding by their good deeds with humility. No? Magkasama yun. With their goods and humility in all the particular activities and endeavors they are involved in. Kapatid. So, wisdom is shown by our good behavior, action, and humility of wisdom. In other words, true wisdom does not only makes us wise, kapatid, but be humble. No? Someone we think we are wise and do good behavior, do good work, but with no humility. So ano pong mangyayari po sa atin? Sa case na ito, they are not truly wise. No, kapatid. Believers are to demonstrate wisdom and understanding by an attitude of humility, kapatid. No, humility or meekness is to characterize everyone in the kingdom of God. Diba? Doon sa Sermon of the Mount, nung nakaraang taon, no? Jesus said, pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mananahin nila ang daigdig. Sa Matthew chapter 5 verse 5 po yung kapatid natin makikita. Even when you are involved in this agreement, kapatid, you must demonstrate a gentleness and kindness of attitude. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. The Bible calls on all Christians to show their presence of spiritual wisdom in their lives by deeds of humility and goodness. Sabi nga doon, do not be proud, but be humble. Hindi hambog po Be humble ang sinasabi doon. Hindi po hambog. True wisdom lies in being humble, kapatid. So, pangalawang punto, true wisdom avoids conflicts. Ang tunay na karunungan ay umiiwas po, no? Kaguluhan, pag-aaway-away, no? Sabi doon sa verse 14, 16, sabi na sa natin kanina. Sabi doon, ngunit kung ang naghahari sa iyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Sa 15, ang kanyang karunungan ay hindi galing sa langit, hindi makalupa, makalaman at mula sa demonyo, sapagkat saan naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri na masawang tao. Hindi po ba? So, sa bahagi ng ito ng James chapter 3, inalakay naman niya ang pagpapakita ng false wisdom. No? Ang maling karunungan. Doon sa verse 14, the source of false wisdom, kung saan nanggagaling ito. No? Sa verse 15, and the result of false wisdom, doon po sa verse 16. So, sa verse 14, nangusap po si Apostol Santiago sa atin, sa mga mananampalataya, at nagbabala tungkol sa inggit, no? At makasariling hangarin. Sinabi niya na ang inggit at makasariling hangarin ay hindi maaring maging motivation para sa mga ginagawa natin. Sapagkat when we allow this to exist and motivate us, kapatid, it brings spiritual destruction to the life of our believers and a church. No? Sa ating personal na karanasan, masasabi nating wala talagang mabuting may dulot ang inggit at ang makasiriling hangarin, kapatid. Wala talaga. Di po ba? Jealousy is an emotion.
of displeasure over someone else's good fortune. Constantly comparing ourselves to others leads to discontent. Hindi po tayo kontento pag kino-compare po natin ang ating sarili sa iba. Bakit mahirap lang ako? Bakit mayaman siya? Hindi pantay ang mundo. Hindi ko ba? Hindi ka kontento. Resentment, unbitterness. If this negative emotion remain unchecked sa iyo kapatid, they can poison our relationship. No? Malalason lang. Di ko ba? Ano pa? They can eventually bear into suspicion, anger, and hostility, kapatid. Di ko ba? Yun po ang mga naman po natin. Bilang mananampalataya, tayo ay inutusan mula sa salita ng Diyos na huwag maging makasarili. Sa halip, ay tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga doon sa Pilipos, chapter 2, verse 3 hanggang 11, huwag kayong gumawa ng anong bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sabi pa doon, sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas nabuti ang iba kaysa sa inyo. Diba? Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad na kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghahawakan. Sa halip, sabi doon, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, kapatid. Naging tao at siya ay tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus, kapatid. No? Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kilalanin ng lahat ng si Kristo ang Panginoon sa ikapupuri sa Diyos Ama, kapatid. Hindi po tayo pinaliit ng ating Panginoon, kapatid, para maging palamuti lang sa mundong ito. Hindi po ba? Bago natin itinariit, bago ng Diyos itinariit ang tao, ang una niyang unang ginawa, ang kailangan ng tao. Hindi po ba? Lahat ng nasa paligid, bago niya niriit si Adan sa si Eva, doon dahil nagkasala, no? Silang dalawa. Ngayon, ang gagawin ng tao ay hanapin po ang Diyos. No? Yan po ang purpose ng tao sa mundo, ay hahanapin po natin ang Panginoon. Hindi po ba? Hindi natin mamalayan kung minsan, no? Hindi po ba? Sabi nga doon sa Santiago, chapter 4, 2-3, may mga ninanais kayo, hindi ninyo nakamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. Sabi ng Panginoon, may mga gusto kayong makuha, at kapag hindi ito nangyari, nag-away-away kayo. Hindi po ba? Hindi ninyo nakamtan ang mga ninanais ninyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi man naman kayo, wala kayong natanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo. Diba? Para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. Kaya, minsan, yung ating mga hiling-hili, kailangan may magandang motive po tayo. Hindi lang po sa ating pangsarili. No? Sabi doon, the worldly wise man is characterized by a bitter envy and selfless ambition in his heart. Many are proud of this kind of wisdom that has brought success. But James says, that is not a wisdom at all, kapatid. Di po ba? Even in Christian service, it is possible to be bitterly jealous of other workers. Nangyayari po ito minsan sa loob ng munang iglesia. And to seek prominent place to oneself. This is always danger that worldly wise men will be given places of leadership in the church, kapatid. So,
we must constantly guard against allowing worldly principle to guide us in spiritual affairs. James called this false wisdom earthly, no? And sabi niya, demonic. Makademonyo po kapatid, no? Whenever you find envy and self-seeking, you will also find confusion, disharmony, and every other kind of evil, kapatid. Bakit sabi doon sa Santiago 3:16? Sapagkat saan naghahari ang langit, sapagkat saan naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. No? Sabi sa Kawikaan, sa 3:7, huwag mong isipin na napakarunong muna. Sabi doon, matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. No? Ang ganda ng sinabi ng ating Panginoon. Talagang pinagdiinan dito. No? Ang pangatlo, at pinakahuli kapatid, true wisdom pursue peace. No? Ang tunay na karunungan ay nagsikap na mataho ang kapayapaan. No? Sabi doon sa verse 17-18, ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga, ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunyari, namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So sa huling dalawang talata ng chapter 3 ng Apostol Santiago, itinuro naman sa atin ni Apostol Santiago ang totoong klase ng karunungan, kapatid. Itong karunungan ito ay ibang-iba sa karunungan ng mundo na nakabase sa inggit at nakasariling hangarin. Ang karunungan sa mga talatang ito ay karunungan mula sa langit o yung tinatawag natin heavenly wisdom. Di po ba? Ito ay mula mismo sa Diyos. So, true wisdom comes from above. No? The Lord is its source. Siya po ang source nito, kapatid. Hindi po yung ating mga guro nagtuturo sa atin. No? Paano po ito, no? Sabi nga sa 17-18, sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo. No? Ang human wisdom tears others down. Pero ang godly wisdom builds others up. It's authentic and leads to peace other than strife, kapatid. In other words, sinabi sa atin dito na kung totoong tayo ay nakakilala sa Panginoon at may karunungang nagmula sa Kanya, dapat ay may pagkita natin ito sa pamagitan po ng ating pamumuhay. No? Sa pamagitan ng ating mga sinasabi, sa pamagitan ng ating iniisip at ginagawa, ay dapat ito ay laging nagugulot ng kapayapaan at hindi po pagkakagulo. Sapagkat ang katotohanang nakakaunawa at marunong ay hindi nais ang kaguluhan at pagtatalo-talo, sa halip ang nais niya ang magkaroon ng kapayapaan upang po tayo, no, ay magkakaisa. No? Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay itinuturing ng mga anak ng Diyos. So, in this verse, Jesus says that those who work for peace are blessed. Jesus' work was to bring peace between God and men. As followers of Jesus, we are also given the task to bring about peace, because it's so doing we prove that we are children of God. No? Sapagkat ang totoong karunungan ay mula sa Diyos. At ito ay nagre-resulta sa kapayapaan, kapatid. Sabi doon, do you need wisdom? Tanong? We all do, kapatid. Lahat tayo kailangan ito. As a believers, that kind of wisdom that we need is the wisdom not from this world, but the wisdom from the above, kapatid. Di ba? Sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 5,
Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, sabi niya, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumpat sa kapatid. Di po ba? Nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang karunungan mula sa Kanya. Kaya naman, mga kapatid, no, church, kunin natin ang pagkakataong ito upang hilingin ito at tanggapin mula sa Diyos upang makapamuhay tayo na naayon po sa Kanyang dakilang kalooban habang nandito po tayo sa mundo. No? Let us pray. Heavenly Father, Lord God, salamat po Panginoon sa mensaheng ito na pinaunawa mo sa aming Panginoon. Yung mga taglay namin mag-ibang karunungan, O God, naway ito ikaw, Panginoon, ang aming napupurihan, Panginoon, sa mga ito. Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi kami maagaw sa mundong ito. Bukos ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa sa aming Panginoon. Naway magamit namin ito, Panginoon, ang aming karunungan, para ikaw po, Panginoon, ang aming parangalan, Panginoon, sa oras na ito, O God. Dahil ikaw ang Diyos, ikaw ang higit na nakakaalam sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang kay ganda na ito. At ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.